aresto. Nakatutok si Salima Refran. March 7 nang ilabas sa International Criminal Court pre-trial chamber ang warrant of arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanggap ng pre-trial chamber ang pangangailangang arestuhin si Duterte dahil naniniwala ang ICC prosecutor na walang reasonable expectation na makikipagtulungan si Duterte oras na lumabas na ang summons mula sa korte. Pero dahil 2019 pa tumiwalag sa Rome Statute ang Pilipinas at hindi na state party ng ICC, prinoseso ang warrant ng Interpol o International Criminal Police Organization. Bagay na sinabi na noon ng pamahalaan na kanilang susundin oras na sa kanila idaan ang warrant. Mula sa Interpol Manila, ipinasa ang warrant sa PCTC o Philippine Center for Transnational Crime na siya namang nagproseso para sa pag-aresto kay Duterte sa pamamagitan ng Law Enforcement Agency, ang PNP. Bagay na pinatupad ng CIDG. Sa pahayag ng Malacanang, si Prosecutor General Richard Fadulio na nagbasa ng ICC notification. Tiniyak ng punong taga-usig na naaayon sa batas ang proseso ng paghahain ng warrant sa dating Pangulo. Kung may mga tanong raw sa validity ng warrant, dapat itong questionin sa korteng nag-issue nito. Samantala, nagpasaklolo na sa Korte Suprema si dating Pangulong Duterte at Senador Ronald De La Rosa sa pamamagitan ng kanilang mga abogado para pigilan ang pagsunod ng Pilipinas sa ICC at sa pagpapatupad ng warrant nito laban kay Duterte. Sa 74 na pahinang petition for certiorari and prohibition, sinabing labag sa batas ang pagtalima ng Pilipinas sa warrant ng ICC at kwestiyon ang constitutionality ng pag-aresto sa kanya. Hiling rin ng petitioner temporary restraining order, preliminary prohibitory and mandatory injunction at permanent injunction and prohibition na nagbabawal sa pagsunod, pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa ICC at pagtulong sa Interpol sa pagpapatupad ng anumang legal na aksyon mula sa ICC. Hiling rin sa petisyon na kung arestado na nga ang pagpapalaya sa mga petitioner na sina Duterte at De La Rosa at iba pang konektado sa ICC investigation. On the ground, based itself on the Rome Statute, Article 127, Paragraph 2, which states that after we have withdrawn from the Rome Statute, Philippines is no longer under the jurisdiction of the ICC. Since the Philippines is no longer a party to the International Criminal Court, then it has no business anymore cooperating with such body, including the international police, Interpol. We are earnestly praying to release outright from custody our beloved former President Rodrigo Duterte on the ground that his detention now is illegal, unconstitutional, and has no basis under the law. Respondent sa petition, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DOJ Secretary Boying Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil, CIDG Director General Nicolas Torre III, Solicitor General Menardo Guevara, DFA Secretary Enrique Manalo, AFP Chief General Romeo Browner, at Bureau of Immigration Commissioner. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga respondent. Samantala, sabi naman ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, hindi naubungan ng batas sa Pilipinas ang mga kinakaharap ni Duterte, kundi ng ICC. Kaya hindi raw tama na sisihin niya ang pamahalaan. Dapat raw ay makakuha ang mga abogado ng dating Pangulo ng kopya ng mga kaso laban sa kanya para malaman kung bakit siya pinaaresto. Wala raw kinalaman ng Philippine domestic laws sa kanyang problemang legal. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.